Nalalaki ang mga mata at hindi makapaniwala si Lalain sa narinig kay Knives, dahilan para hilahin niya ang damit sa suot at ibalot ang sarili. Lihim namang napangisi si Knives habang nakatingin sa babae. Napakagaling talagang magpanggap nito sa inosente sa harapan niya. Matiim niyang pinagmasdan ang si Lalain habang nakaarko ang makakapal niyang kilay. Gusto mo bang ako na ang maghubad niyan para sa iyo? Ayoko di. Saad naman nito na mangyak-ngyak. Pumalatak naman si Knives habang napapailing. Wala siya sa mood para sabayan ang kaartehan nito, kaya marahas niyang hinila ang babae sa braso papalapit sa kanya. Sa lakas niyon ay napasubsob pa ito sa kanyang hita. Sandaling natigilan si Knives pero pilit niyang nilabanan ang kakatuwang pakiramdam na umahon sa kanyang kaibuturan, at saka walang ano-ano ihinubad ang damit na suot ng babae at basta na lang ihinagis sa kung saan. Sa takot naman ni Lalain ay nagpupumiglas siya at pilit bumangon mula sa pagkakasubsob sa mga hita nito at saka mangyak-ngiyak na sinabing, wag mong gawin to, Mr. Dawson. Samantala, naubos na ng pasensya si Knives sa inaasal ng babae at sa inis niya ay pinagbantaan niya ito, if you move again, I'll spank you little girl. So just be nice. Uminit ang punong tenga ni Lalain dahil sa sinabi ni Knives. Paano nito nagagawang sabihin ang ganoong bagay? Hindi ba ito nahihiya sa driver na kasama nila sa loob ng kotse? Nanayo tuloy balahibo ni Lalain nang ma-realized ang awkward na sitwasyon sa pagitan nila. Ilang sandali pa inapapitlag si Lalain nang isang malamig na bagay ang dumampi sa kanyang balat kasabay ng marahang paghagod ng malambot na daliri. Doon napagtanto ni Lalain ang lahat. Gusto lang pala nitong pahira ng biniling ointment ang kanyang mga sugat at pasa. Nakagat ni Lalain ang sariling labi at lihim niyang hiniling na sana ay lamunin na lang siya ng lupa dahil sa matinding kahihiyan. Ang kapal naman ng mukha niyang isipin na interyaso sa kanya si Knives, samantalang alam niyang kinamumuhian siya nito. Tila naman nahulaan ng lalaki ang iniisip ni Lalain dahil bigla itong nagsalita, whatever you think, you're wrong. I'm not interested in you, wika nito na dumagdag sa kahihiyang nararamdaman ni Lalain. Pasalamat na lang siya dahil nakasubsob siya at hindi nakikita ang mukha ng lalaki. Habang pinapahira ng ointment ang mga sugat sa likurang bahagi ni Lalain, dama ni Knives ang paninigas ng katawan nito. Kitang-kita niya rin na pulang-pula ang punong tenga ng babae ng mga sandaling iyon habang nakasubsob sa kanyang hita. Napangisi si Knives sa katinapik ang upo ng babae. Just relax. Muling napapitlag si Lalain dahil sa ginawa nito at bigla ay nanigas siya na tila isang bato. Relax? Paano siya relax kung walang pakundangan itong pinalo ang pang-upo niya? Di mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Inis na tanong ni Knives saka mahinang kinurot ang malambot nitong punong, tenga-tenga. Sa sobrang hiya at pagkailang na nararamdaman ni Lalain dahil sa tagpong iyon, maging ang dulo yata ng kanyang buhok ay nagsitayo. Tapos na ba? Mahinang tanong niya. Hindi na niya kasi maintindihan ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Para siyang napapaso na hindi niya maipaliwanag. Dahil tanging manipis na sando lang ang suot ni Lalain ng mga sandaling iyon, kaya malayang nakalantad ang balingkinitan at maputi niyang katawan na kitang-kita dahil sa itim na seat cover ng sasakyan. Ang malalambot na kamay ni Knives na humahaplos sa kanyang katawan ay nagdulot kay Lalain ng nakapapasong pakiramdam at natatakot siyang baka kung saan iyon mapunta kaya naman minabuti niyang muling magtanong sa lalaki. Hindi pa ba tapos, kagat, labing tanong niyang muli. The seemingly weightless body resting on his lap was as light as paper, and her waist was so thin that it seemed to break with just a kiss made Knives feel uneasy. What is it about this woman that makes him feel that way? She's just a young naive girl who always disappoints him in every way. Sumama ang mukha ni Knives sa kamarahas na hinawakan sa braso ang babae at inayos para makaupo. Bahagya namang nasaktan si Lalain dahil sa ginawa nito pero itinikom na lang niya ani bibig at hindi na nagrekmalo pa. Matapos niyon ay kinuha ni Lalain ang long sleeve niyang humagis sa kung saan at isinuot. Ikaw na ang maglagay sa sarili mo, galit na sabi pa ng lalaki saka ibinato sa kanya ang hawak na ointment. Dinampot ni Lalain ang ointment at saka marahang ipinasok sa bulsa ng kanyang pantalon saka mahinang sinabing, lalagyan ko na lang pag-uwi ko. Where do you live? Tanong pa ng lalaki na blanko ang ekspresyon ng mukha.
Dahil sa nag-aalala pa rin sila Lain sa gulong ginawa niya sa trabaho, kaya nais niyang bumalik sa restaurant upang alamin kung nailigpit na iyon at para na rin humingi ng dispensa sa kanyang boss. Sa restaurant sana, sagot niya na halos pabulong na lang. I told you that someone has already taken care of it for you. Sagot naman ni Knives na bakas ang iritasyon sa tinig at naubusan na ng pasensya sa babae. Saan ka nakatira? Pag-ulit nito sa tanong kanina. Sa Paco, maikling sagot nila Lain. Mabilis namang inutusan ni Knives ang driver na magtungo sa lugar masinabi ng babae, at palibhasa ay malapit lang naman iyon sa kinaroroonan nila, kaya makalipas ng 15 minutos ay naroon na sila. Huminto ang magarang sasakyan sa tapat ng isang 2 palapag na bahay. Napakunot noo pa si Knives nang makita ni walang maayos na gate ang bahay at puno ng kung ano-anong abubot ang makikita. Mukha na rin itong luma dahil tuklap na ang pintura, at bagaman 2 palapag ang bahay ay maliit pa rin ito at makipot. Mas malaki pa ang kwarto siya sa mansyon kaysa sa bahay na iyon. Is this your boarding house? Tanong ni Knives na nakataas ang makakapal na kilay. Tumango naman sila Lain at nagsalita, 0 bawas 00. How many of you live there? 4, kabadong sagot naman nila Lain. Hindi na sumagot ang lalaki kaya nagpaalam na sila Lain. Thank you sa pagtulong mo at sa paghatid, Mr. Dawson. Mauna na ako, pasasalamat niya pero hindi naman sumagot ang lalaki kaya nagpasya na rin siyang bumaba ng kotse. Ngunit nang bubuksan na niya ang pinto ng sasakyan ay nagtaka siya dahil naka-lock pa rin iyon. Muli siyang bumaling sa lalaki na may pagtatanong sa mga mata. Matiim kung tumitig si Knives sa kanya bago sinabing, be careful next time. Not every time someone will help you. Stay out of trouble and don't provoke people you shouldn't provoke. Kumabog naman ang dibdib nila Lain. Sinasabi ba nitong hindi dapat niya pinatulan ang pinsan nito? Ngunit wala naman siyang kasalanan. Inakusahan lang siya ng mga ito ng isang bagay na hindi naman totoo. Hindi mapigilan nila Lain na sumama ang loob dahil sa sinabi ng lalaki pero pinili niyang sarilinin ito. Hindi na maulit, kagat-labing sagot niya, ngunit hindi niya namalayang napalakas pala ang pagkagat niya roon at sandali itong tinakasan ng kulay. Kung hindi sana nakita ni Knives ang eksena kanina, madadala na naman sana siya ng mapanlinlang na ekspresyon ng babae. Napakagaling nitong magpaikot ng tao sa mga palad, at hindi na siya magugulat na isa ang Lola Mathilde niya sa napaikot ng babae. Madilim ang anyo ni Knives nang buksan ang lock ng kotse saka muling bumaling kay Lain. And one more thing, until our marriage is not annulled, I don't want you to flirt with another man. Natigilan sila Lain nang marinig ang sinabi ng lalaki at nakaramdam ng matinding pagkainsulto. Para siyang sinampal nito ng harap-harapan dahil sa binitiwan nitong salita. Ano ba ang dahilan nito para sabihan siya ng ganoon? Ni hindi nga siya lubusang kilala ng lalaki, subalit kung makapagsalita ito ay para bang alam nito ang tunay niyang pagkatao. Mr. Dawson, naghihintay na lang tayo na may proseso ang ating annulment paper, pero hindi mo na ako kailangan pang paalalahanan ng mga dapat kong gawin o hindi dapat gawin. Matapang na wika nila Lain habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Kitang-kita nila Lain kung paano bumalatay ang matinding galit sa mukha ng kaharap pero nagpanggap sila Lain na hindi niya iyon napansin at ipinagpatuloy ang sasabihin dahil para sa kanya ay iyon ang magandang pagkakataon para sabihin ang lahat ng gusto niyang iparating sa lalaki. At tungkol naman sa kasal natin, hindi ko alam na pinilit ka lang ni Lola Mathilde na magpakasal sakin. Dahil kung alam ko, hindi ako magpapakasal sayo. Tila lalo yatang nagdilim ang mukha ni Knives nang marinig ang sinabing iyon nila Lain. Hindi niya akalain na ang hamak na tulad nito ay magkakaroon ng lakas ng loob para magsalita ng ganoon, kaya pakiramdam niya ang umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo. Sa tingin mo ba ay argabyado ka pa rin? Tiimbagang na tanong ni Knives. Naargabyado na siya, kaya bakit hindi siya makakaramdam ng ganoon? Hindi siya tulad ng bato na walang pakiramdam, may puso siya na nasasaktan sa masasakit na salitang natatanggap niya sa lalaki simula noon. Paulit-ulit siyang iniinsulto ni Knives na para bang siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Bahagyang umarko ang manipis at magandang kilay ni Lain habang pagalit na nakatingin sa lalaki. Iniisip mo bang ang mahirap na tulad ko ay dapat magpasalamat dahil naikasal ako sayo? Na kung hindi dahil sa kabaitan ni Lola Mathilde, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na mapangasawa ang tulad mong napakataas.
Nang hindi sumagot si Knives at madilim lang ang anyo nakatingin sa kanya, ay napagtanto nila Lain na totoo ang kanyang hinala. Kung sa bagay, kahit sino naman ay iyon ang iisipin sa tulad niyang pobre. Uminit ang sulok ng mga mata nila Lain subalit ayaw niyang umiyak sa harapan ng lalaki, kaya upang pigilan ang nagbabadyang pagpatak ng luha ay kinagat niya ang labi ng marahan at sinabing, alam ko kahit magpakamatay ako sa pagtatrabaho. Di ko kikitain ang halaga na nakukuha mo lang sa loob ng 1 minuto. Pero kahit ganoon, mas gugustuhin ko pang mamuhay sa paraan na pinaghihirapan ko ang lahat. Hindi ako yung tipo ng tao na naghahangad ng bagay na hindi naman sakin. Kaya simula ngayon, pabayaan mo na ko, Mr. Dawson. Hindi mo dapat pinag-aaksayahan ng oras ang babaeng katulad ko. Hindi mo na rin dapat inaalala kung mayroon man aking nilalandi, dahil ipinapangako ko na sa oras na makuha ko na ang annulment certificate, hindi na ako magpapakita sa iyo kailanman. Pumintig ng 2 beses ang sentido ni Knives dahil sa matinding galit sanhi ng mga binitiwang salita nila Lain. Sinasabi ba ng walang utang na loob na babaeng ito na nakikialam siya sa buhay nito? Sino siya para pagsalitaan nito ng ganoon? Matapos sabihin iyon ay binuksan na nila Lain ang pinto ng sasakyan, ngunit bago pa tuluyang makababa roon ay muli siyang nagsalita ng may maalala, kung iniisip mo na ikaw lang ang may galit sakin, nagkakamali ka, dahil ang totoo, galit din ako sayo. I hate you, Mr. Knives Dawson D. Simulat sa pool, lagi na lang siyang inakusahan ng mga tao na kahit hindi inaalam kung tama o mali iyon. Katoliko siya at may takot siya sa Diyos, pero hindi siya santo. Naubos din ang kanyang pasensya at marunong din siyang magalit. Matapos sabihin ang lahat ng matagal ng kinimkim sa kanyang dibdib ay mabilis na bumaba sila Lain sa sasakyan at naglakad palayo na hindi nilingon pa ang lalaki. Hate me, isip-isip ni Knives. Sa loob ng 32 years niyang nabubuhay sa mundo, iyon ang unang beses na sinabihan si Knives ng ganoong salita ng isang babae. Simulat sa pool ay puro papuri at magagandang salita lang ang natatanggap niya sa ibang tao. Marahil ay napagtanto na ng babae na wala itong mahihita sa kanya, kaya hindi na ito nagpanggap pa at inilabas na ang tunay na ugali. Ilang sandaling tahimik lang si Knives na tila may iniisip, hanggang sa binuksan niya ang bintana ng sasakyan at kumuha ng sigarilyo at nagsindi ng isa. Ang pinsan niyang si Olivia ay arogante na at dominante simula noong bata pa ito, pero kahit kailan ay hindi niya pinagtuunan ng pansin ang walang kwentang bagay na ginagawa nito o sinasabi sa kanya. Subalit nang makita niya ang itsura nila Lain, habang sinasabi iyon ay aaminin niyang nasaktan siya, napakabigat ng kanyang dibdib na parabang may batong nakadagan dito. Matapos ang sandaling pag-iisip, nagpa siya si Knives na umalis na sa lugar na iyon. Nanginginig ang buong katawan nila Lain nang makauwi sa boarding house na tinutuluyan. Sa sobrang galit niya kanina ay nasabi niyang lahat ang gusto niyang sabihin sa lalaki, na sa hinagap ay hindi niya akalain na magagawa niya. Alam niyang sa mga oras na iyon ay galit na galit si Knives dahil sa mga sinabi niya rito, pero hindi na niya mababawi iyon. Isa pa'y sinabi lang niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Bigla tuloy na numbalik sa kanyang isipan ang pangyayari noon sa abandonadong park, kung saan halos patayin siya nito dahil sa sobrang galit. Hindi naman siguro niya ako papatayin, isip-isip nila Lain, habang nakahiga sa kama at nakatingala sa puting kisam. Ngunit habang iniisip niya ang bagay na iyon, ay lalo siyang natatakot kaya naman kinuha niya ang kumot sa kanyang tabi at ibinalot sa kanyang sarili. Pinilit niyang kalmahin ang sarili nang sa gayon ay hindi siya makapag-isip ng kung ano-ano. Kung sa bagay, kung gusto siyang patayin ng lalaki ay napakadali lang iyon para rito na parabang pumatay lang ito ng ipis. Kaya naman hahayaan na lang nila Lain na ang tadhana ang magdala sa kanya kung saan siya nararapat. Mabubuhay siya sa paraang gusto niya na parabang iyon na ang kanyang huling sandali sa mundo. Nang mga sumunod na araw ay naging abala sila Lain sa paghahanap ng naaangkop na kumpanya kung saan siya maaaring mag-apply ng internship. At dahil hindi tinanggap sila Lain noong mag-apply siya sa National Museum of Fine Arts, dahil na rin sa koneksyon ng kanilang guidance counselor sa namamahala rito, kung saan-saan nagpasa sila Lain ng kanyang credentials. Ngunit halos lahat ng kumpanya na applyan nila Lain ay hindi siya natatanggap sa kadahilanang hindi niya rin alam. Iniisip na lang niyang marahil ay marami ring tulad niyang estudyante ang naghahanap ng kumpanya na mapapasukan dahil required iyon sa kanilang kurso at sa iba pa.
Nais ng kanilang eskwelahan na magkaroon sila ng experience sa isang kumpanya habang nag-aaral para mas madagdagan ang kaalaman nila, hindi lang sa paaralan kundi maging sa tunay na buhay. Sa huli, hindi na rin namili sila lain ng kumpanya na pinagpapasahan ng kanyang credentials dahil kahit napipitsuging kumpanya ay sinubukan na niya para lang magawa ang kanilang internship. Hanggang isang araw, ay tumawag kay Lalain ang Debonair Fashion Company, isa sa kumpanyang kilala pagdating sa fashion industry, at sinabing pumunta siya para sa interview. Ang Debonair Fashion Company ay itinuturing ng legendary pagdating sa fashion design industry. Kilala ito hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo dahil ilan sa mga disenyo na gawa ng kumpanyang ito ay na-feature na sa mga sikat na magazine tulad ng Elle at Vogue. Nagpunta sila lain sa nasabing kumpanya na puno ng pag-asang matatanggap, dala-dala ang kanyang mga disenyo na nakalagay ng maayos at mabusisi sa isang portfolio. At matapos ang interview, sinabihan siya ng mga ito na maghintay ng kanilang tawag. Habang naghihintay, nagbalik sila lain sa dating gawi, papasok sa university, dadalaw sa hospital, at pagkatapos ay didiretso sa kanyang part-time job. Mabuti na lamang, mayroong magandang balita na sinabi sa kanya ang doktor ni Luque. Sinabi nitong nagmulat na ng mga mata kanyang kapatid, subalit kurap lang ito at hindi pa nagagawang kumilos. Pinayuhan din sila lain ng doktor na ilipat na lang sa isang professional rehabilitation center ang kanyang kapatid para mas matutukan. Umabot na kasi sa limitasyon ng hospital ang araw na inilagi ni Luque roon, kaya kung nasa center ito ay mas matutugunan ang pangangailangang medikal nito. Bukod pa roon ay mababa ang maaaring bayaran nila lain habang naroon ang kanyang kapatid. Para mas malinawan, tinawagan nila lain si Dolphy Elijah para humingi ng payo sa kung ano ang nararapat niyang gawin. Subalit dahil hindi naman sapat na ipaliwanag iyon sa tawag lang ay nagkasundo ang dalawa na magkita. Nang dumating sila lain sa South Manila Medical Hospital, ay katatapos lang ng operasyon ni Dolphy Elijah at amoy disinfectant pa ang lalaki nang humarap sa kanya. Nang makita ni Elijah sila lain ay masuyo siyang napangiti, "Let's go, kumain muna tayo." "Gutom na ko," anyaya niya sa dalaga. Nang mapansin nila lain na baka sa mukha ng lalaki ang matinding pagod, ay nahiya siya at nagdalawang isip na sabihin sa doktor ang nais niyang sabihin, kaya naman tumango na lang siya at sinabing, "Dolphy Elijah, libre ko na ito." "Bakit hindi mo na ako tinatawag na kuya?" tanong naman ni Elijah na bahagyang namamaos ang tinig at himig nagtatampo. Mumuso naman sila lain sa sinabi nito. "Hindi na ako bata, Dolphy Elijah," nahihiya niyang sagot. Noon kasing dalagita pa sila lain at una niyang makita si Elijah, ay Kuya Doktor ang tawag niya rito. Hindi dahil mukha itong matanda kundi dahil nire-respeto niya ito at parang nakatatandang kapatid na ang turing niya sa lalaki. Elijah looked at Lalaine carefully. The little girl he knew back then grew up to be beautiful and elegant maiden, like flower that had blossomed charmingly. "Nakakalungkot naman. Nagdalaga ka lang, napaka-formal mo na sakin," kunwaring nagtatampo na sagot naman ni Elijah. Dahil sa biro ng lalaki ay lalong nahiya sila lain. "Kung ganon, pwede bang Kuya Elijah na lang ang itawag ko sayo?" kagat-labing tanong nila lain. "Much better," sagot naman ni Elijah sa kamatamis na ngumiti. Maya-maya pa'y may kinuha itong isang maliit na puting box at inabot kay Lalain. "Dahil tinawag mo akong kuya, may gift ako sayo. Sana magustuhan mo," dagdag pa nito. Nag-aalinlangan naman sila lain at tanggapin iyon, ngunit nang makita niyang naghihintay ang lalaki, ay napilitan siyang kunin iyon. Salamat," nahihiya namang turan niya. Tumango naman si Elijah sa kasinabing, "Come on, open it." Mabilis namang sumunod sila lain at bagaman nahihiya ay binuksan niya ang box at nanlaki ang mata niya nang makitang cellphone iyon. Hindi lang basta cellphone kundi mamahaling iyon. Napanood na niya ang advertisement ng cellphone na iyon at ayon sa pagkakatanda niya ay nasa 30,000 hanggang 40,000 ang halaga niyon. "Kakuya Elijah, hindi ko matatanggap ito. Masyadong mahal ang halaga nito, wala akong pambayad kapag masira ko." Bulalas nila lain sa kapilit na inabot sa lalaki ang kahon ng cellphone. "No, I bought it for you so please, I will be happy if you accept it and don't worry kung masira mo man, hindi ko naman iyan pababayaan sa iyo." Tatawa-tawang sagot naman ni Elijah. Wala namang nagawa sila lain, kundi tanggapin ang cellphone, dahil ayaw niyang sumama ang loob nito sa oras na tumanggi siya sa lalaki.
Lihim na lang niyang ipinangako sa sarili sa oras na makapagtrabaho na siya, ay ibabalik niya ang kabutihang loob nito. Thank you, Kuya Elijah, nakangiting wika naman nila Lain bagaman nahihiya pa rin. Nang makita ni Elijah ang matamis na ngiti nila Lain, ay wala sa sariling natulala siya, ngunit kaagad din niyang ibinaling ang tingin sa kung saan at sinupil ang damdamin na pinukaw ng ngiting iyon. Let's go, anyaya pa ni Elijah sa kainalalayan ang babae papalabas sa hospital. Nang makarating sa parking lot ay kaagad silang sumakay sa kanyang itim na Tesla Model A, Plaid, at pinaharurot iyon paalis sa naturang lugar. Ilang sandali pa ang nakalipas ay huminto sila sa isang expensive restaurant. Maang namang pinagmasdan nila Lain ang kainan at namangha sa eleganteng ayos niyon. Mayroon pang lalaking naka-bawtie ang nagbubukas ng pinto para sa mga bisita. Bahagyang kinabahan sila Lain dahil alam niyang mamahalin ang pagkain sa lugar na iyon at baka wala siyang perang pangbayad. Nang makababa si Elijah at Lalain, sinalubong sila ng valet at kinuha ang susi ng magarang sasakyan. Inabot naman ni Elijah ang susi ng sasakyan mula sa likuran ni Lalain, at kung pagmamasdang maigi ay tila nyapos ng lalaki si Lalain. Subalit dahil gentleman si Elijah, kaya hindi dumampi ang kamay nito sa dalaga, kaya hindi nito iyon nahalata. Pagkaalis ng sasakyan ni Elijah na minaneho ng valet, isa namang itim na Bentley Sport ang pumalit doon at nang bumaba ang may-ari ng mamahaling sasakyan na iyon ay tinakasan ng kulay ang labi ni Lalain nang makitang si Knives Dawson ito. Nakasuot ang lalaki ng mamahaling black suit na tinernuhan ng itim ding V-neck shirt bilang panloob, dahilan para sumungaw ang matipunong dibdib nito. Hindi rin mawari ni Lalain kung dahil marahil nakasuot ang lalaki ng itim na suit kaya ang gwapo nitong mukha ay mas naging nakakatakot dahil sa liwanag ng buwan kaysa sa karaniwan. Kasunod ni Knives na bumaba sa sasakyan ay isang magandang babae na elegante ang postura, may malaking suso at maumbok na puwit, at higit sa lahat ay maganda ang kurba ng katawan. Kung ikukumpara ni Lalain ang sarili, para siyang prutas na bubot pa. Nang bumaling ang babae kay Knives at nagsalita ay napakalambing ng boses nito na tila ba nang aakit. Lihim na nakaramdam ng hiya si Lalain dahil sa nakita. Siya itong pinaalalahanan ni Knives na huwag makipagrelasyon sa ibang lalaki hanggat hindi pa natatanggap ang kanilang annulment paper, pero ito naman ay kung sinong babae ang kasama. Sa katunayan, ilang araw din siyang hindi makatulog ng maayos dahil sa takot, pero kalaunan ay naisip niyang galit ito sa kanya at malamang ay ayaw siya nitong makita kaya bakit nito magsasayang pa ito ng oras na gantihan siya. Shall we? Nakangiting tanong ni Elijah kay Lalain. Bumalik naman sa wisyo si Lalain sa katumango sa lalaki at yumuko upang hindi siya makita ni Knives. Hanggat maaari, ayaw niyang mag-cruise ang landas nila ng lalaki dahil alam niyang walang magandang maidudulot iyon. Tahimik na sumunod sa Lalain kay Elijah hanggang sa makarating sila sa kanilang upuan. Italian style ang restaurant at maganda ang ambience. Maging ang isini-serve na pagkain doon ay Italian cuisine na talagang niluto pa ng mga pinakamagagagaling na chef mula Italy. Buonasera, signora. Qual il suo ordine? Good evening, sir, madam. What's your order? Magalang at nakangiting bati ng waiter kay Elijah at Lalain. Just like usual for two, sagot naman ni Elijah. Regular customer na siya sa restaurant na iyon kaya alam na ng mga ito ang kanyang gusto. Va bene signor, aspetti an attimo, okay sir, wait a moment, saad pa ng waiter sa kamabilis na tumalilis. Ang galing mo naman, Kuya Elijah. Nakakaintindi ka ng Italian, namamanghang wika naman ni Lalain na pansamantalang nakalimutan ang iniisip. Secos bella amor mio, you are so beautiful, my love, nakangiting wika pa ni Elijah sa dalaga. Napakunot noon naman si Lalain dahil hindi niya naiintindihan ang sinabi ng lalaki. Ano nang ibig sabihin noon, Kuya Elijah? Mahina namang natawa si Elijah sa kainosentehan ng dalagang kaharap sa kapabirong sinabi, secret. Sumimangot naman si Lalain, ang daya. Mahinang nagtatawanan ang dalawa nang mapansin ni Lalain dumaan si Knives, at ang babaeng kasama nito sa kanilang harapan, kaya naman wala sa loob na napayuko si Lalain sa takot na baka mapansin siya nito. Hanggang sa hindi sinasadyang dumako ang paningin ni Knives sa kinaroroonan nila. Biglang umahon ang matinding kaba sa dibdib ni Lalain. Mabuti na lang ay kasabay din nito ay ang pagdating ng waiter para mag-serve ng wine. Nang matapos malagyan ng wine ang kanilang baso ay kaagad na ring umalis ang waiter.
Nakahinga naman ng maluwang sila Lain nang makitang wala na rin doon si Gnaves. Marahil ay umupa ang mga ito ng private room. Napansin naman ni Elijah ang pagiging balisa nila Lain at pamumutla ng mukha nito. "Are you okay?" "What's wrong?" nag-aalala niyang tanong sa dalaga. "Ha? Gutom lang siguro ako," pagsisinungaling nila Lain sa kaharap. Ayaw niyang malaman ni Elijah ang dahilan kung bakit aligaga siya ng mga oras na iyon. Masuyo namang ngumiti ang lalaki. "Don't worry, the food will be here in a few seconds." Anang Elijah, ano nga pala ang sasabihin mo tungkol kay Luke? Tanong pa niya nang maalala ang sinabi nila Lain na may gusto raw itong ikonsulta sa kanya tungkol sa kapatid nito. Ikinuwento naman nila Lain sa lalaki ang tungkol sa aksidenteng nangyari sa kanyang kapatid, maging ang lagay nito sa hospital, dahil gusto niyang malaman kung ano ang dapat niyang gawin sa payo na sinabi ng doktor ni Luke. Sa tingin ko ay tama ang advice ng doktor ni Luke na dalhin siya sa rehabilitation center dahil doon mas matutukan siya ng mga doctors, lalo na sa kondisyon niya ngayon. Besides, if he stays in the hospital longer, your hospital bills will increase even more. Unlike the rehabilitation center, there are many government agencies that can help you with your finances. Nang marinig iyon ay nakahinga ng maluwang sila Lain. Ngayong alam na niya ang dapat gawin, bukas na bukas rin ay maghahanap siya ng rehabilitation na pwedeng paglipatan ni Luke. "But do you still have enough money?" tanong ni Elijah na may himig pag-aalala sa tinig. Ayon sa doktor ni Luke, ang bayad sa rehabilitation center ay makatwiran naman, ngunit kailangan muna ng down payment para maipasok ang pasyente doon. Ayon sa tansya nito, ang down payment sa naturang rehab ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 pesos. Ang hospital bill ng kanyang kapatid ay umabot ng 150,000 pesos dahil sa dami ng tests na isinagawa sa kanyang kapatid, ngunit dahil nailapit niya ito sa social welfare, ay naging 70,000 pesos na lang iyon. Ang total naman ng perang hawak niya ay 200,000, kaya kahit papaano ay may matitira pa rin sa kanya. Gayunpaman, naisa na niyang bayaran kaagad si Gnaves ng perang hiniram niya rito, subalit mukhang hindi na niya iyon magagawa. Kailangan muna kasi niyang siguruhin na maayos na ang kalagayan ng kanyang kapatid sa rehabilitation center bago niya gastusin ang matitirang pera. Ayaw sana niyang magkaroon ng utang na loob kay Gnaves dahil ayaw niyang lagi siya nitong pinagsasalitaan ng masama at minamaliit. Pero wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang lahat ng iyon para sa kanyang kapatid. Para kay Luke. Nang mapansin naman ni Elijah ang matinding pag-aalala sa mukha ng dalaga at inalo niya ito. "Huwag kang mag-alala, I will give you everything you need," masuyuwi ka niya. Mabilis namang umiling sila Lain sa sinabi ni Elijah, "Hindi na. May pera naman ako." "Wala ka pang trabaho, saan ka kumuha ng pera?" kunot noon namang tanong ni Elijah. Sandaling natigilan sila Lain at saka aalinlangan na sinabi sa lalaking, "Nanghiram ako ng pera sa kakilala ko," pagsisinungaling nila Lain. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanilang pagkain, kaya hindi na muling nagtanong pa si Elijah. Sa kalagitnaan ng kanilang masayang dinner, ay nakita nila Lain na pababa na ng hagdan ang magandang babae na kasama ni Gnaves at nakasunod naman sa likuran nito ang lalaki. Sinikap nila Lain na huwag mapansin ng mga ito dahil ayaw niyang magtagpo pa ulit ang landas nila. Ilang sandali pa ang nakalipas, hindi sinasadyang natapon ng waiter ang wine na isinasalin sa damit nila Lain at nagkaroon iyon ng kulay pulang mansa. Kaagad namang humingi ng paumanhin ang waiter kay Lain na mabilis naman niyang tinanggap. Nagpasya sila Lain na magtungo sa comfort room para linisin ang sarili. Binasa niya ng kaunting tubig ang damit na namansahan at saka kumuha ng tissue para tuyuin ito. Dahil nakayuko sila Lain habang nagpupunas ng kanyang damit, ay bumangga siya sa isang matigas na bagay paglabas niya ng banyo. "I'm sorry, hindi ko sinasasadya," naudlot ang sana isasabihin nila Lain nang makita niya kung sino ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Bakit sa dinami-dami ng taong naroon ay ang lalaking ito pa talaga ang nakabangga niya? Buong akala niya ay umalis na ito sa restaurant, ngunit bakit naroon pa rin ito? Pinaglalaruan ba siya ng engkanto? "What?" kaswal na tanong ni Gnaves nang makita na tila nakakita ng multo ang babae. Diyan madilim na anyo ni Gnaves ng mga sandaling iyon ay tila lalo yatang pinadilim pa ng dim lights na tanging liwanag sa lugar na iyon. Napaatras sila Lain ng ilang hakbang sa takot saka pasimpleng lumingalinga upang maghanap ng malulusutan, subalit bigo siya.
Ang tanging daan papalabas sa pasilyo ng mga comfort room ay hinaharangan ng lalaki. Walang pagpipilian si Lalain, kailangan niyang makaalis doon kaya naman matapang niyang hinarap ang lalaki. Pwedeng bang makiraan? Sinikap ni Lalain na maging magalang sa kaharap dahil wala na siyang lakas ng loob para subukin pa ang lalaki, hindi sa mga oras na iyon. Subalit sa halip na bigyan si Lalain ng daan ay umabante pa si Knives upang mapalapit sa babae at saka itinukod ang dalawang kamay sa pader upang hindi makulong ang babae sa pagitan ng kanyang mga bisig. "How far have you done with that man?" tanong ni Knives sa babae. Napakalapit nila sa isa't isa, kaya nasasamyo ni Lalain ang panalaking pabango nito at amoy mint na hininga, ngunit dahil walang lakas ng loob si Lalain na harapin ang lalaki kaya nakayuko lang siya ng mga sandaling iyon. Malakas din ang kabog ng kanyang dibdib na para ba siyang aatakihin. Dahil sa hindi makatingin ang babae sa kanya ay napagtanto ni Knives na marahil ay totoo ang hinuha niya. Hindi lang iyon, kanina ay nakita niyang magkayap ang mga ito sa labas ng restaurant. Bukod pa roon ay narinig din niyang may nabanggit ang mga ito tungkol sa pera. Napakagaling talagang nitong magpaikot dahil sa isang salita lang ay nagagawa nitong perahan ang isang lalaki. "What's bitch?" isip-isip ni Knives. Muntik na siyang maniwala sa mga kasinungaling sinabi nito sa kanya sa galing nitong umarte. Sinabi pa nitong kinamumuhian siya at argabyado sa mga nangyari na para bang siya pa ang may kasalanan. "Is this what you say? You'll rely on your own efforts." Nakangising lima ni Knives saka pinisil ang baba ni Lalain upang magtagpo ang kanilang mga paningin to cling to a man's arm like leech to earn money. Dagdag pa niya na puno ng panunuya ang tinig. Ayaw sanang patulan pa ni Lalain ang pang-iinsulto ng lalaki pero hindi siya makapapayag na masangkot si Elijah sa panghahamak nito. "Si Kuya Elijah ay malapit sa akin at hindi singdumi ng iniisip mo," bulalas ni Lalain na pulang-pula ang mukha sa galit. Pumalatak naman si Knives sa narinig, "You were hugging a while ago and then you say he's your brother." Nag-init ni punong tenga ni Lalain dahil sa narinig at kailan naman kami nagyakapan? Ni hindi nga dumadampi maski daliri ni Kuya Elijah sa akin. Tila naman lumambot ang ekspresyon ni Knives nang marinig iyon. "I'm just reminding you that it's not that easy to get a man's money. You have to give back what was given to you," malamig na saad niya. "At ano naman ang kinalaman nito sa'yo?" Kunot noong tanong naman ni Lalain. Hindi niya maunawaan kung bakit ganito ang sinasabi ng lalaki sa kanya. Matatanggap niya kung siya lang ang iniinsulto ng lalaki, pero hindi siya makapapayag kung pati ang mga taong nasa paligid niya ay hinahamak din ito, lalo pat wala namang ginagawa ang mga ito sa lalaki. "Mr. Dawson, hindi ko maintindihan. Kasalman tayo pero hindi natin kilala ang isa't isa. Kaya bakit kailangan mong panghimasukan ang personal kong buhay?" Galit at malamig na tanong ni Lalain. "Sa tingin ko, hindi dapat ako ang umiwas sa ting dalawa kundi ikaw." Walang kasinlamig ang mga tinging ipinupuko ni Knives kay Lalain dahil sa narinig. At first, he thought that the girl just wanted his attention, but because of what she said now, it just made him feel ashamed. Nang matapos magsalita ay nakaramdam ng takot si Lalain, dahil sa masamang tingin ng lalaki na para bang anumang oras ay kakainin siya nito ng buhay. Pwede bang makiraan, hindi na naituloy pa ni Lalain ang sinasabi dahil basta na lang siyang niyuko ng lalaki upang abutin ang kanyang labi saka walang pakundangang hinalikan siya. Hindi lang iyon, marahan din nitong kinakagat ang kanyang labi habang marahas ang paraan ng paghalik ni Knives sa kanya. "Aano ba tigilan mo ako?" pagpupumiglas ni Lalain sa pagitan ng mga halik. Nalalaki ang kanyang mga mata at pilit itinutulak ang lalaki sa dibdib upang itigil nito ang ginagawa. Natatakot si Lalain na baka may makakita sa kanila na ginagawa ang ganoong bagay sa pampublikong lugar. Isa pa'y kasama niya si Elijah at ayaw niyang pag-isipan siya nito ng kung ano. Samantala, hindi man lang ininda ni Knives ang pagtulak ni Lalain, sa halip ay hinawakan pa niya nito sa baywang at hinapit papalapit sa kanya. For Knives, this annoying little mouth is like fruit juice, soft and sweet. Lalain's lips were densely covered with his breath, not even letting go of the tender tip of her tongue. He sucked, licked, and bit Lalain's soft tongue. Just like his style, he kissed her boldly and with authority. Maya-maya iisang yabag ang narinig ni Lalain na papalapit. "Lalain, are you there?" Nag-aalala na si Elijah dahil kanina pa umalis si Lalain para magpunta ng comfort room pero ilang minuto na ang nakalilipas ay wala pa rin ito.
Sa takot nilalain na baka makita sila ni Elijah, ay nanigas ang kanyang katawan sa kinatatayuan, subalit pinakilos niya ang kamay para muling itulak si Knives, ngunit tulad noong una ay ni hindi man lang ito natinag. Nakarinig naman ng kaluskos si Elijah sa pasilyo na nanggagaling sa comfort room ng mga babae. Lalain, okay ka lang? What happened to you? Halos tumalon ang puso ni Lalain habang naririnig ang papalapit na yabag ni Elijah. Lihim niyang hiniling na sana ay kainin na lang siya ng lupa sa mga oras na iyon. Ayaw niyang makita siya ng lalaki sa kahiyahiyang sitwasyon. Samantala, walang kamalay-malay si Lalain na ang malaking halaman sa kanyang tabi na nakadisplay sa labas ng comfort room ay natatakpan siya. Kung hindi sasadyain na puntahan ito para tingnan ay hindi makikita na mayroong tao roon na nakakubli. Dahil sa gustong makawala ni Lalain sa mapangahas na halik ni Knives, ay gumanti siya ng kagat sa labi ng lalaki. Huminto naman ang lalaki sa ginagawa sa kaumarko ang makakapal nitong kilay habang nakatingin sa kanyang mga mata. Bite me again? Ano bang ginagawa mo, Mr. Dawson? Sa pangalawang pagkakataon ay naudlot ang sana isasabihin ni Lalain dahil muling inangkin ni Knives ang kanyang labi sa mas mapusok na paraan. Mas malalim, mas mapanghanap at mas mainit ang paraan ng paghalik nito na para bang gusto nitong angkinin siya ng buong buo. Ang mga braso naman nitong nakapulupot sa kanyang baywang ay lalong humigpit, dahilan para makaramdam siya ng pangangapos ng hininga. Nang tuluyan namang inakalapit si Elijah sa labas ng comfort room, ay naabutan niyang may tao roon at mainit na nagpapalitan ng halik. Matangkad ang lalaki subalit ang babaeng kasama nito ay hindi niya makita dahil natatakpan ito ng malaking halaman. I'm sorry bro, hinging paumanhin ni Elijah sa lalaki saka mabilis na umalis at hindi na nakiusyoso pa. Itinaas ni Lalain ang kanyang kamay para sampalin si Knives, subalit maagap na nasalo iyon ng lalaki, at saka mahigpit siyang hinawakan sa pulsuhan. No woman has ever slapped me. Bakit di mo pag-isipan bago mo gawin, nakang singtura ni Knives sa babae? Umiiyak na binawi ni Lalain ang kanyang kamay na hawak ng lalaki, saka marahas na pinunasan ang kanyang labi. Bakit gano'n na lang kadali para sa iyo ang basta humalik ng isang tao? Tanong ni Lalain sa nanginginig na boses. Galit na galit si Lalain sa lalaki dahil sa ginawa nito, pero sa isang banda ay nagpapasalamat siya dahil hindi nakita ni Elijah ang pangyayaring iyon dahil wala siyang mukhang maihaharap sa lalaki pag nagkataon. Nawala ang ngisi sa mukha ni Knives at tumalim ang mga mata nito nang makita ang ginawang pagpunas ni Lalain sa sariling labi. I'm just collecting what you owe me. Nakalimutan mo na ba? Tanong pa niya na bahagyang namamaos ang tinig. Namula ang mukha at punong tenga ni Lalain nang maalala ang sinabi sa kanya ni Knives noon. Hilam ng luha ang kanyang mga mata at namumula ang tungki ng kanyang ilong dahil sa pag-iyak. Hindi naman ganyan ang ginawa ko sa'yo. Sagot ni Lalain na ang tinutukoy ay ang paraan ng pagkagat niya sa labi nito noon. How a bite is his business, not yours. Napakabastos mo di. Humihikbing wika ni Lalain. Hindi na alam pa ni Lalain kung ano ang sasabihin sa lalaki kaya naman itinulak na lang niya ito ng malakas sa dibdib at saka humahangos na tumakbo palayo sa lugar na iyon. Ngunit bago dumiretso sa mesa kung saan naghihintay si Elijah, ay sandaling huminto si Lalain at inayos ang sarili. Pinunasan niya ng tissue ang labi, pero napangiwi siya ng maramdamang bahagya itong namamaga. Mabuti na lang din at palagi, siyang may dalang panyo, kaya tinakpan na lang niya ang namamagang labi nito. Pagbalik naman ni Lalain sa kanilang mesa ay kumunot ang noo ni Elijah nang makita siya. Are you okay? Masama ba ang pakiramdam mo? May pag-aalalang tanong ng lalaki. Mabilis namang umiling si Lalain at sinabing, bibigla kasi akong inubo, Kuya Elijah. Nagtakip ako ng panyo para hindi ka mahawa, pagsisinungaling ni Lalain sa lalaki na sinadya pang maging paos ang tinig. Napuno naman ng pag-aalala ang mga mata ni Elijah habang nakatingin sa dalaga, is that so? Kung ganon umuwi na tayo para makabili ka ng gamot at makapagpahinga. Sige, sagot naman ni Lalain, ngunit hindi siya makatingin sa lalaki dahil sa pagsisinungaling. Nang tanungin din si Lalain ni Elijah kung saan siya nagpunta ay nagdahilan na lang siya. Mukhang naniwala naman ito sa sinabi niya kaya nakahinga siya ng maluwang. Sinikap din ni Lalain na umastang normal kahit na mayroon pa ring kaba sa kanyang dibdib dahil baka nariyan lang sa paligid si Knives. Maya-maya pa'y nagpa siya nang umalis si Lalain at Elijah sa restaurants, subalit bago iyon ay nagbayad muna ang lalaki ng bill ng kanilang nakain.
Nagpresenta sila Lain na siya ang magbabayad kahit hindi niya alam kung sapat ba ang pera niya. Ngunit naging mapilit naman si Elijah, kaya wala rin siyang nagawa kundi pumayag. Let's go, nakangiti pang anyaya ni Gnave sa dalaga matapos makapagbayad. Hiyang-hiya naman sila Lain dahil nangako siya ritong ililibre niya ito, pero si Elijah pa rin ang nagbayad nito. Thank you, Kuya Elijah. Sa susunod ako na ang manglilibre sa'yo, nag-aatubing wika nila Lain. Saka na pag may trabaho ka na, nakangiting sagot naman ni Elijah. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay ng dalaga, kaya hindi na niya ito bibigyan pa ng suliranin. Simpleng pagkain lang iyon at kayang-kaya niyang gastusan kahit ilang beses pa. Namula naman ang pisngi nila Lain sa hiya, sige, promise, iti-treat kita kapag sumahod na ako. Maghihintay ako. Kumindat pa si Elijah sa dalaga sa kabinuksan ang pinto ng sasakyan. Kaagad naman sumakay Lain at hindi na lumingon pa dahil natatakot siyang baka nasa paligid lang si Gnaves. Nakahinga lang siya nang tuluyang makaalis ang sasakyan sa lugar na iyon. Lihim din niyang hiniling na sana ay hindi na muling mag-cruise ang landas nila ni Gnaves. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay narating din nila Lain ang boarding house na tinutuluyan, pero bago iyon ay dumaan muna sila ni Elijah sa pharmacy para bumili ng gamot. Nakonsensya pa nga siya sa pagsisinungaling ngunit pinanindigan na lang niya iyon dahil wala naman siyang pagpipilian. You live here? Tanong ni Elijah habang nakakunot noo at pinagmamasdan ang paligid. Tumango naman sila Lain at sinabing, mas malapit kasi ang boarding house na to sa university. Kumibot-kibot naman labi ng lalaki na tila may sasabihin, ngunit sa huli ay pinigalan nito ang sarili. Okay, be careful. Tawagan mo ako pag may kailangan ka. Maraming salamat, Kuya Elijah, nakangiting pasasalamat naman nila Lain sa butihing doktor. Matapos niyon ay umalis na rin ang lalaki at pinaharurot ang sasakyan paalis sa lugar. Nang makauwi sila Lain sa boarding house, kaagad niyang pinagmasdan sa salamin ang namamagang labi dahil sa pagkagat. Umahon ang galit sa dibdib niya para kay Gnaves, napakasama nito dahil kung umasta ito sa kanya ay parang nabili na siya nito. Subalit dahil siya naman ang unang kumagat sa lalaki, kaya gumanti lang ito sa kanya at ngayon ay bayad na siya sa atraso niya rito. Hiling niya lang sana ay huwag na silang magkita ng lalaki kahit nakailan. Nang mga sumunod na araw ay naging abala sila Lain sa paglipat ni Luque sa rehabilitation center. Sa tulong ng doktor ng kanyang kapatid ay natapos niya ang lahat ng iyon sa loob ng isang araw lang. Nakapagbayad na rin siya ng deposit kaya naman ang tanging natitirang pera na lang sa kanya ay ang panggastos niya para sa mga gamot ni Luque. Sa kabila ng mga paghihirap nila Lain sa mga nakalipas na araw ay nakatanggap naman siya ng magandang balita. Tinawagan siya ng Debonair Fashion Company at sinabing maaari na siyang mag-umpisa ng internship sa Lunes. Sa sobrang saya nila Lain sa natanggap na balita ay halos hindi siya nakatulog pag uwi niya galing sa kanyang part-time job. Pagdating ng Lunes, bago pumasok sa trabaho sila Lain ay pinalitan niya ang lumang cellphone at ginamit ang binigay ni Elijah. Hindi na kasi ito maaaring gamitin dahil mabagal na ito at basag ang screen, kaya mahirap nang makabasa ng maayos. Nang makarating sa nasabing kumpanya, ang babae na nasa front desk ay in-assist sila Lain para makilala niya ang team leader na si Ines Divine. Si Ines Divine ay isa sa mga interviewer nang mag-apply sila Lain sa kumpanya. Mabait ang babae at mahusay magturo sa mga dapat gawin, kaya sa loob ng 2 araw ay nagamay na nila Lain ang mga trabaho doon. Kasundo din niya ang kanyang mga katrabaho na pawang mababait kahit pa siya ang pinakabata sa mga ito. Nang 3 araw ng pagtatrabaho nila Lain sa Debonair, isang masamang balita ang nalaman niya mula sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ang Debonair Fashion Company ay nalulugi kaya kinailangang i-give up ng may-ari ng kumpanya ang pamamahala rito. Ngunit mayroong isang kumpanya ang bumili ng Debonair upang ipagpatuloy ang pamamahala nito. Tulala at walang imik sila Lain sa kanyang desk habang iniisip kung ano ang mangyayari sa kanya. 3 araw pa lang siyang nagtatrabaho pero iyon na kaagad ang nangyari. Sinusundan yata siya ng kamalasan kahit nasaan siya magpunta. Nang break time na at nilapitan sila Lain ni Ines Divine sa kanyang desk. Napansin kasi nito ang pag-iisip niya tungkol sa nangyari sa kumpanya. Lalain, pukaw nito sa kanya. Mabilis namang itinigil nila Lain ang ginagawa sa nakangiting hinarap ang kanilang team leader. Ines Divine, may kailangan po kayo, magalang na tanong nila Lain.
Nagulat sila Lain nang akbayan siya ni Miss Divine. I know this internship is important to you, so don't worry because you won't be fired from the company because you're an intern. Nang marinig iyon ay lalong mag-alala sila Lain. Pwede ko po bang malaman kung anong kumpanya ang sumalo sa Debonair? What to know is that Dawson Group acquired our company, sagot naman ni Ines Divine. Tila huminto ang pintig ng puso nila Lain nang marinig ang sinabi nito. Ang Dawson Group, nauutal na tanong nila Lain. Tumango naman ang babae. Yup, the son of Mr. Dawson S.C. will be in charge of Debonair from now on. Naisip nila Lain na sinusundan gayata siya ng kamalasan. Nang mapansin naman ni Ines Divine ang nag-aalalang mukha nila Lain ay muli niya itong inalo. Don't worry, rumor has it Mr. Dawson's management was successful abroad, so I'm sure he'll do the same with Debonair. This internship will be helpful for your job search in the future, Lalaine. You can also become permanent here if you do well. Biglang namang nanlumo sila Lain sa mga nalaman at lihim na napabuntong, hininga. Gusto nga niyang iwasan ang lalaki pero bakit parang sinusundan yata siya ng kamalasan? Bakit hanggang pati sa kumpanyang iyon ay kailangang magkaroon sila ng kaugnayan? Pampalubag loob na lang nila Lain sa kanyang sarili na hindi siya tinanggal sa trabaho. Sisikapin na lang niyang iwasan ang lalaki hanggat maaari. Tutal ay gaano naman kadalas na encounter ang boss at isang intern na tulad niya. Padating ng Friday, pagpasok nila Lain sa kumpanya ay naramdaman niyang tensyonado ang mga naroon, maging si Ines Divine. Nang tanungin niya si Ali, isa rin sa tulad niyang intern ay nalaman niya mula rito na magpupunta si Kniv sa kumpanya sa araw na iyon. Laylay ang balikat na tinungo nila Lain ang sariling desk. Ni ayaw niyang umalis sa pwesto dahil natatakot siyang magkita sila ni Kniv sa araw na iyon. Nangyayain siya ni Ali para kumain ng lunch sa cafeteria, ay tumanggi siya at sinabing busog pa siya. Bagaman alam niyang imposible na magpunta pa roon ang lalaki para mag-inspeksyon, mas mainam kung palagi siyang handa. Dahil hindi na nanghalian, pagdating ng coffee break ay nagmamadali sila Lain na nagpunta sa cafeteria para bumili ng tinapay. Gutom na kasi siya at hindi siya makapag-focus sa trabaho kung ganoon. Inisip din niyang marahil ay umuwi na si Knives mula sa pag-inspeksyon ng kumpanya, kaya malabo nang magkita pa sila nito. Bumili rin sila Lain ng kape sa vending machine malapit sa entrance ng elevator, at dahil nahihiya siyang dalhin ito sa kanyang desk ay ipinasya niyang kainin iyon habang naghihintay ng pagbukas ng elevator. Subalit nang bumukas iyon ay nabitiwan nila Lain ang hawak na tinapay nang makita kung sino ang lalaking lumabas doon na may kasama ang ilang empleyado. He was wearing a gray-notched lapel suit and brown leather shoes, his jaw was perfectly shaped, and his deep eyes gave the man an intimidating aura. Mabilis na yumuko sila Lain upang magpanggap na kinukuha ang nalaglag na tinapay sa sahig, at lihim niyang hiniling na sana ay hindi siya mapansin ng lalaki. What are you doing? Judith Aragon, sita kailalain ng kanilang manager na si Mr. Valdez, please stand and greet our new Chief Executive Officer Mr. Dawson, utos pa nito. Napakagatlabi naman sila Lain habang nanginginig ang mga kamay na tumayo ng maayos at hinarap ang lalaki. Good afternoon, Mr. Dawson, nanginginig ang boses na bati nila Lain sa lalaki. Hindi sumagot si Knives at walang emosyong tiningnan ang babae. Sandaling napako ang mga mata niya sa name tag na nakasabit sa dibdib nila Lain, matapos nyon ay nagtuloy-tuloy na rin ito ng lakad at nilampasan ang babae. Bumalik sila Lain sa kanyang desk na parang asong bahag ang buntot at namumutla. Hindi niya alam kung magagawa pa ba niya ng maayos ang trabaho gayong nalaman na ng lalaki na naroon siya. Kung sana'y alam niya na ganoon ang mangyayari sa kumpanya, hindi na sana niya itinuloy ang pagpasok doon at naghanap na lang ng iba. Sumapit ang alas 5 ng hapon at pauwi na sila Lain ay balisa pa rin siya dahil sa nangyari. Mabuti na lang ay hindi siya nagkamali sa trabaho kahit na ganoon. Habang naglalakad sila Lain sa hallway papalapit blind curve, kung nasaan ang elevator ay nakarinig siya ng dalawang taong nag-uusap. Mr. Dawson, do you have any instructions? Dinig niyang tanong ni Mr. Valdez. Nang marinig nila Lain ang pangalan ni Knives, ay otomatikong inatake siya ng matinding kaba dahilan para hindi siya tumuloy at kumakaripas na tumakbo pabalik sa opisina. Tutal ay maaga pa kaya mamaya na lang siya uwi nag-alis nito. Nang sumunod na araw ay maging maayos naman ang pagtatrabaho nila Lain sa Debonair.
Subalit para siyang magnanakaw dahil laging mabilis at maingat ang kilos niya sa takot na mag-cruise muli ang kanilang mga landas ni Knaves Dawson. Hanggang sa nalaman niyang nasa business trip ito sa abroad at aabutin ito ng ilang araw. Nang marinig iyon ni Lalain ay pansamantalang nawala ang tensyon sa kanyang dibdib at nakahinga siya ng maayos. Naisip niyang masyado lang siyang nag-overthink sa mga bagay-bagay kaya labis siyang naaapaktuhan. Kinatanghalian, pinuntahan si Lalain ni MS Divine at sinabing may bagong pasok na direktor at siya mismo ang magtatrabaho sa ilalim nito. Bagaman kinakabahan ay inisip na lang ni Lalain na dagdag iyon sa experience niya sa kumpanya. The following day, Lalain met the new director, Ms. Emma. Ms. Emma is meticulous and excellent at her job but has a bad attitude. Araw-araw ang trabahong ipinagagawa nito kay Lalain ay magtimpla ng kape, mag-photocopy, at iba pang mga gawain. Naging jack of all trades si Lalain simula nang magtrabaho siya kay Ms. Emma. Wala naman siyang reklamo dahil alam niyang parte iyon ng kanyang trabaho. Kinagabihan habang nasa cafeteria si Lalain para sana kumain ng dinner, isang unknown number ang tumawag sa kanya dahil walang idea ay kaagad niya itong sinagot. Isang pamilyar na boses naman ang narinig ni Lalain muna sa kabilang linya. Lalain, anak, may pera ka ba? Bigyan mo naman ako. Nang marinig ni Lalain ang boses ng kanyang nanay ay umahon ang galit sa kanyang dibdib nang maalala ang ginawa nito sa kanyang kapatid noong nasa hospital pa ito. Matapos kasi niya itong bigyan ng pera para sa pagbabantay nito kay Luke ay basta na lang itong umalis at iniwan ang kanyang kapatid. Noong araw pa man ding wala ito ay inatake ng seizure si Luke, mabuti na lang ay kaagad itong nakita ng nurse. Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Luke ng araw na umalis ka? Galit na tanong ni Lalain sa kabilang linya sa kasandaling lumabas sa cafeteria at nagpunta sa emergency exit door. Ano nang pinagsasabi mo? Kahit bantayan ko pa si Luke, hindi na siya gagaling. Tingnan mo nga ang kapatid mo. Lantang, gulay na siya. Ewan ko nga ba't aaksaya ka pa na ipa-ospital yang batang yan, saad ng kanyang nanay na para bang kung sinong bata lang ang kanilang pinag-uusapan. Dahil sa mga narinig mula sa sariling ina ay tahimik na humikbi si Lalain. Hindi lang yata siya sa trabaho malas, maging sa personal ay napakamalas din niya. Sino bang ina ang pagsasalitaan ng ganoon ang anak na nakikipaglaban para mabuhay? Napakasama mo. Nanay ka ba talaga namin? Ano bang kasalanan namin sa iyo ni Luke? Bakit ganito mo kami tratuhin? Puno ng hinahakit na wika ni Lalain sa ina habang pigil ang iyak. Nag-iingat siyang baka may makarinig sa kanya na umiiyak sa emergency exit. Dahil sa sinabi ni Lalain ay tila naubos ang pasensya ng babae sa kabilang linya. Walang hiya kang bata ka. Kailan ka pa natutong sumagot sa magulang mo? Pasalamat pa nga kayo't hindi ko kayo pinalaglag kahit wala naman kayong silbi. Galit na sabi nito, walang pakialam sa mararamdaman ng sariling anak. Dahil sa'yo nabaon ako ng utang kay Mr. Scott. Pinagbabantaan akong papatayin kapag hindi ko maibalik ang pera. Nagsinungaling ka sakin. Ginawa mong sangkalan si Luke para gamitin ako. Umiiyak pa ring saad ni Lalain. Masamang-masama ang loob niya sa kanyang ina nang magsandaling iyon dahil muli niyang naalala ang sinapit niya kay Benjamin. Abay bakit? Para naman may pakinabang ka sakin. Utang na loob mo iyon sa akin dahil binuhay kita, kaya dapat mong suklian iyon, sigaw pa nito mula sa kabilang linya. At ang sabi ni Mr. Scott, laspag ka na. Kaninong lalaki ka naman nagpakama, malandi ka? Kung laspag ka na, wala ka ng pakinabang sa akin, pagpapatuloy pa ng kanyang nanay na hindi man lang nakonsensya sa ginagawa sa sariling anak. Bakit? Balak mo pa rin bang ibenta ang sarili mong anak? Umiiyak na tanong ni Lalain sa ina, Nay. Anak mo ako. Bakit gusto mong babuyin ng iba ang sarili mong anak? Puno ng hinahakit na saad ni Lalain habang panay ang punas ng sariling luha. Ano nang magagawa ko? May utang akong dapat bayaran. At kung hindi ko iyon mababayaran, paano na? Simula bata ay mahinahon si Lalain at bihira siyang magalit, subalit sa mga sandaling iyon ay hindi niya mapigilan ang sarili. Nanginginig siya sa galit dahil sa kawalang hiyaan ng sarili niyang ina. Para rito, isa lang siyang kalakal na maaaring pagkakitaan. Pinunasan ni Lalain ang sariling luha at matigas na sinabi, kung wala kang pambayad, magpakulong ka.
Matapos sabihin iyon ay katakot-takot na mura ang tinamo nila Lain mula sa bibig ng sariling ina, subalit hindi na niya pinansin iyon at kaagad na pinatay ang tawag. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang siya ituring ng sarili nilang ina. Bakit kung makapagsalita ito ay parang pinagsisihan nitong ipinanganak sila sa mundo? Marahang pinalo nila Lain ang naninikip niyang dibdib dahil pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Pilit din niyang kinalma ang kanyang sarili sa kahuminga ng malalim upang maalis ang tila batong nakadagan sa kanyang dibdib. Sandali pa munang nanatili sila Lain sa emergency exit kung saan siya naroroon at inayos ang sarili, saka nagpasya siyang lumabas na dahil matatapos na ang kanyang break time. Ni hindi na nga niya natapos ang pagkain dahil sa tawag. Nang bubuksan na nilalain ang pinto ay nakarinig siya ng yabag papababa sa hagdan, nang tingalain iyon nilalain ay napatta siya nang makitang si Knives iyon. Nagtama ang kanilang mga paningin ngunit hindi naman matukoy nilalain kung ano ang nababasa niya sa mga mata nito ng sandaling iyon. Bumalik na siya, isip-isip nilalain habang nakatingin sa lalaki at tumatahip ang dibdib dahil sa matinding kaba. Habang papalapit si Knives ay nasamyo din nilalain ang amoy mint na usok ng sigarilyo. Tila nagpunta rin ang lalaki sa emergency exit para manigarilyo. "Good evening, Mr. Dawson," bati nilalain sa lalaki. Ayaw niyang maging bastos sa lalaki dahil kahit na hindi maganda ang nagiging resulta sa tuwing nagkikita sila ay boss na niya ito ngayon. Naglakad pa palapit si Knives at tila walang balak na lumabas doon, sa halip ay dumiretso ito patungo kay Lalain. Bigla-bigla, ang puso ni Lalain na kanina ay kalmado na ay muling naging abnormal. At dahil sa takot na baka muli siyang halikan nito, tulad noong huli ay napaatras si Lalain ng ilang hakbang palayo. "What? Are you afraid it will bite you again?" Nakangising tanong ni Knives. Hindi na siya lumapit pa ng husto sa babae dahil baka sa mukha nito ang takot ng mga sandaling iyon. Baka sa oras na lumapit pa siya rito ay bigla itong mapatalon. "Mr. Dawson, nasa trabaho tayo." Nanginginig ang boses na saad ni Lalain habang pinagpawisan ng malamig. "Don't worry, I don't force women," sagot ni Knives sa kainalis ang tingin sa babae. From then on, women spontaneously approached him and pursued him. He never remembered that he was the one chasing and forcing a woman, so why would he do that? Aaminin niyang nawala ang self-control niya ng 2 beses dahil sa babaeng ito, pero wala itong ibig sabihin. It's natural for him to lose self-control in everything, so he knows how to control his own, like this moment. Nagtataka namang pinagmasdan ni Lalain ang lalaki. Kung ganoon ay hindi na siya hahalikan nito ng sapilitan. "Where are you looking at?" Tanong pa ni Knives sa kanilampasan siya at dumiretso sa pinto. Kaagad namang inalis ni Lalain ang mga paningin sa lalaki at yumuko, "Sorry, hindi ko sinasadya." "Don't look at men like that," saad ni Knives sa galit na tono at saka nauna ng lumabas. Naiwan namang nagtataka si Lalain sa ikinikilos ng lalaki ng mga oras na iyon. Hindi naman niya ito basta tinitingnan kundi na naginip siya ng gising. Sinapian yata ng masamang espiritu ang lalaki dahil biglang nag-iba ng pakikitungo sa kanya. Pagkalabas ni Lalain sa emergency exit, ay nakasalubong niya ang directress na si Miss Emma. Nakakunot, noo ito habang nakatingin sa kanya. "Jude Aragon, bakit magkasama kayo ng Chief Executive Officer na lumabas diyan?" Tanong ng babae na ang tinutukoy ay niya ang paglabas sa emergency exit. Marahil ay nakita nito na doon din ng galing si Knives. Natulos naman sa kinatatayuan si Lalain. "Jude, Emma, sinagot ko lang po ang tawag ng nanay ko." "Hindi ko po alam na nandun din ang Chief Executive Officer," sagot niya na nautal pa sa kabang nararamdaman. Tumaas naman ang kilay ng babae. "Really?" Yes, Miss Emma." "Kung sa bagay, di naman type ni Mr. Dawson ang tulad mo," mataray pang sabi nito. Napansin naman ni Miss Emma ang reaksyon ni Lalain, kaya nakangisi nitong kinuha ang cellphone sa loob ng blazer at maihinanap doon. Maya-maya pa isang picture ang inilahad nito sa harapan ni Lalain. "Do you see this woman? She's the fiancée of Mr. Knives Dawson. They were supposed to get married, but because she had an accident and fell into coma, it was postponed." This babae sa larawan ay maganda at mukhang sophisticated. Hawak nito ang mga bisig ni Knives habang masaya sa isa't isa. Kung titingnan ay bagay na bagay ang mga ito. And yes, kung makikita mo may pagkakahawig kayo ni Alice Gwyneth ng mga mata,
dagdag pa ni Miss Emma na hindi niya malaman kung papuri o panghahamak ang timbre ng boses nito. Dahil sa narinig ay pinakatitigan naman nilalain ang mga mata ng babae at tama ito. May pagkakahawig nga ang mga mata nila ng babaeng nasa larawan, pero mayroon ding pagkakaiba. Kung ang mga mata nito ay kumikislap at puno ng kumpiyansa, ang kanya naman ay kakikitaan ng takot dahil wala siyang tiwala sa sarili. Pero bukod sa mga mata, malayo ang tulad mo kay Miss Gwyneth, pang-insulto pa ni Miss Emma habang pinagmamasdan mula ulo hanggang talampakan sila lain. Para sa kanya, masyadong mapanlin lang ang inosenteng mukha nito. You look like an innocent little girl, pero alam kong nasa loob ang kulo mo. Wala namang maisagot sila lain sa mga sinasabi ng kanilang directress. Hindi niya alam kung bakit ganoon ito magsalita sa kanya, samantalang wala naman siyang naaalala na may nagawa siyang mali rito. If Mr. Dawson likes someone, he'd prefer someone like me who's smart and gorgeous. Ang tulad ni Mr. Dawson ay hindi kayang abutin ng tulad mong intern lang, saad pa ng directress na maihalong babala. Huwag po kayong mag-alala, Miss Emma, narito lang po ako sa company para matuto, magalang natura nilalain. Na-offend man siya sa mga sinabi nito, hindi naman niya ito maaaring bastusin dahil maaaring makaapekto iyon sa kanyang trabaho at maging sa university. Dahil sa narinig sa intern ay lumambot naman ang ekspresyon ng directress, well, kung pagbubutihin mo ang pag-aaral, magiging maganda ang future mo, Yun Aragon. Tumango naman sila lain. Makakaasa po kayong pagbubutihin ko pa ang pagtatrabaho, Miss Emma, sagot niyang puno ng determinasyon. Nang makita ang determinasyon sa mga mata ng babae, tumaas naman ang kilay ni Miss Emma at ikinumpas ang mga kamay. Go! Buy me an iced Americano. Mabilis namang tumalima sila lain sa utos nito sa kabumuntong hininga. Naisip niyang hanggat maaari ay iiwasan niya si Knives, para hindi siya pag-isipan ng masama ng kanyang mga kasamahan, tulad ni Miss Emma. Kinatanghalian, nabasa nila lain mula sa company's website ng Debonair ang announcement tungkol sa bagong tatag na legal department, kung saan ang bawat empleyado ay maaaring lumapit upang kumonsulta at humingi ng assistance. Hindi malaman nila lain kung nagkataon lang ba o narinig ni Knives ang pag-uusap nila ng kanyang nanay. Narinig ba nito na kailangan niya ng tulong? Subalit marahas ding napailing sila lain. Masyado lang siyang nag-overthink at maaaring coincidence lang ang lahat. Ang kapal naman ng mukha niyang isipin na gusto siyang tulungan ng lalaki samantalang kinamumuhian siya nito. Isa pa naisip din nila lain na walang saysay kung magsusumbong siya sa otoridad dahil hindi kaya ng konsensya niya na makulong ito. Kahit kasi baliktarin ang mundo, ina pa rin niya ito at utang niya sa kanya ina ang kanilang buhay. Nang sumunod na araw, alas 5 pa lang ng umaga ay gising na sila lain para magpunta sa Binondo at bumili ng hopia na ipinag-uutos sa kanya ni Miss Emma. Kilala ang Binondo sa masarap na hopia, subalit dahil masyadong maraming tao ang nagpupunta roon kaya mabigat din ang trapiko sa lugar na iyon. Ayaw niyang malate sa trabaho kaya inagahan niya ang pagpunta roon. Alas 7 na nang makarating sila lain sa kumpanya na bitbit ang hopia at energy drink naman para sa kanya. Panay ang hikab niya habang naglalakad sa lobby dahil simula noong pumasok siya bilang intern sa Debonair ay hindi na siya nakakatulog ng maayos. Sa araw ay kung ano-anong trabaho ang ipinagagawa sa kanya at sa gabi naman pag-uwi sa boarding house ay kailangan mag-drawing ng mga drafts. At dahil alas 3 na siya nakatulog kagabi, kaya naman ng umagang iyon ay antok na antok pa siya at para siyang lutang habang naglalakad. Dahil wala sa sarili sila lain, habang naglalakad sa hallway, hindi niya napansin ang basang sahig na marahil ay katatapos lang imop at humagis siya. Sa takot nila lain na baka matapon ang hopia na para kay Miss Emma at mapagalitan siya, ay pikit mata niya itong mahigpit na niyakap. Wala siyang pakialam kung masubsob man siya sa sahig. Ngunit ang inaasahan nila lain na pagsubsob sa sahig ay hindi nangyari dahil isang malakas na bisig ang humapit sa kanyang baywang at sinalo siya. Nang magdilat sila lain ay nagtama ang mga paningin nila ni Knives, at dahil sobrang lapit nila sa isa't isa, ay malaya niyang nasasamyo ang amoy mint na hininga ng lalaki. Namula ang mukha nila lain sa sobrang hiya, habang nakatingin sa lalaking nakataas ang makakapal na kilay. Thank you, Mr. Dawson D. Nautal na wika nila lain habang sinisikap na maitayo ang sarili.
Samantalang muli na namang umahon ang kung ano sa kaibuturan ni Knives, habang nakahawak sa malambot at balingkinitang baywang nilalain. Para bang may nag-udyok sa kanyang haplusin iyon at idikit sa kanyang katawan. Dali-daling binitiwan ni Knives ang babae upang supilin ang nararamdaman. Hindi naman inakala nilalain na gagawin iyon ng lalaki kaya naman napaupo siya sa sahig. Aray, bulalas nilalain pero hindi niya magawang magreklamo sa ginawa ni Knives dahil kahit papaano ay hindi napasama ang pagkakadapa niya dahil sinalo siya nito. I just remembered that someone told me to stay away from her. Kaswan na saad ni Knives saka nakapamulsang pinagmasdan siya sa sahig. Kunot noon naman niyang tiningnan ang lalaki. Kung ganoon ay gusto pala nitong gantihan siya, kaya niyo iyon ginawa. Ang sama ng ugali mo, himutok nilalain sa kanyang isipan saka mabilis na tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig at saka kumaripas ng takbo palayo. Masama naman ang mukha na sinusundan ng tingin ni Knives ang papalayong babae. Hindi na niya nagugustuhan ang nararamdaman sa tiwing nagkakalapit at nahahawakan niya ang babae. He was getting irritated with himself because he was having a hard time controlling it. Sa pagkakataong iyon ay nilapitan siya ng sekretary na si Liam. Mr. Dawson, Dina Lila invited you to dinner tonight. Shall I reject her for you? Tanong ni Liam sa kanyang boss. Ang president ng Mendoza Corporation ay kaibigan ng kanyang boss, kaya bilang paggalang kay Mr. Mendoza ay pinagbigyan ni Mr. Dawson ang request ng unika hiya nito na lumabas ang mga ito para mag-dinner. Subalit dahil doon, hindi na tinantanan ni Emily Lila ang kanyang boss. Parati na itong nagyayaya na mag-dinner na tinatanggihan ni Mr. Dawson ng paulit-ulit. Kaya expect na ni Liam na ganoon din ang gagawin ng kanyang boss ng oras na iyon. No, let's make an appointment. Clear the schedule tonight, saan naman ng kanyang boss na ikinagulat ni Liam. Ano kaya ang nakain ng kanyang boss at bigla nitong naisipan makipagkita kay Emily Lila? Samanatala, sa isang sulok naman ay nasaksihan ni Ms. Emma ang nangyaring pagbangga nila Lain sa kanilang Chief Executive Officer dahilan para mapunta ito sa bisig ng lalaki. Dumilim ang kanyang mukha at kumuyom ang mga kamao niya dahil sa matinding galit. Napakagaling mong magpanggap, Lalain Aragon. Opisina ng Directress, inilapag nila Lain ang iced Americano na ipinabili ng babae at nang tatalikod na sana siya para lumabas ay tinawag siya ni Ms. Emma. May kinuha si Ms. Emma na isang black folder ay inabot kay Lalain. Please bring this folder to Mr. Go after get off work this afternoon. Ito ang unang pagkakataon na inutusan si Lalain ni Ms. Emma na makipagkita sa isang kliyente, kaya naman naisip niyang pagusayan ito. Naiintindihan ko po, Ms. Emma. Kinuha ni Lalain ang folder sa directress, ngunit bago umalis ay muli siyang pinigilan. Wait, Death Aragon, the cost of this project is 8 million pesos so you have to be good at talking. Don't ever make Mr. Go angry, paalala pa ni Ms. Emma kay Lalain. Tumango naman si Lalain sa kaharap. I understand, Ms. Emma. In Aragon, you have been for almost half a month. That's why I will arrange client for you to follow up tomorrow. Galingan mo sa trabaho, nakangiti pang dagdag nito. Kumislap naman ang mga mata ni Lalain dahil sa narinig, Don't worry, Miss Emma, hindi ko po kayo bibigyan. Paglabas sa trabaho, dala-dala ang mga materyales at importanteng papeles ay kaagad na dumiretso si Lalain sa restaurant kung nasaan si Mr. Go. Nang makarating siya sa restaurant ay kaagad siyang in-assist ng waiter sa essay room kung nasaan ang kanilang kliyente. Kumatok si Lalain sa kahoy na pinto at naghintay muna siya ng ilang segundo bago may nagsalita mula sa loob. Come in. Pagpasok ni Lalain sa naturang silid ay mayroong 4 na lalaki ang naroon, isa naroon si Mr. Go. Naglalaro ang edad ni Mr. Alex Go sa 56 na years old, nakasuot ng expensive suit, elegante tingnan at mukhang mabait. Naglakad papalapit si Lalain at saka magalang na bumati, Hello, Mr. Go. I'm Lalain Aragon from Debonair Fashion. Ipinabibigay po ito sa inyo ni Ms. Emma. Matapos magsalita, napansin ni Lalain na ang lahat ng naroon ay napako ang paningin sa kanya. Nakaramdam ng pagkailang si Lalain, lalo pat hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ng mga ito sa kanya. Ngumiti naman si Mr. Go at sinabing, Juneth Aragon, Miss Aragon, Devs didn't see you before. Are you new to the company? Marahan naman tumango si Lalain at mumiti, Yes, Mr. Go.
Intern po ako. No wonder, sagot naman ni Mr. Go. Yes, Davis sent this project because she has a lot of trust in you. Hindi naman makasagot sila Lain dahil sa hiya, kaya naman ngumiti na lang siya sa mga ito. Ang mga inosenteng iti naman nila Lain ay tila nagpakislap sa mga mata ni Mr. Go. Tila ba may naiisip ito habang nakatingin kay Lalain? Mr. Go, narito po ang project proposal ng Debonair Fashion. Maaari ninyo pong tingnan at kung mayroong mali ay sabihin po nyo sa amin. Kung wala naman pong problema, maaari pong pakipirmahan ninyo na. Salamat po, magalang na wika nila Lain sabay abot ng folder sa matanda. Don't worry, Junat Aragon. Maupo ka muna at samahan kami, sagot naman ni Mr. Go sabay abot ng folder at basta na lang inilapag sa kung saan. I'm sorry Mr. Go, kailangan ko pong makabalik kaagad sa opisina, hinging paumanhin naman nila Lain sa matanda. Hindi siya maaaring magtagal doon dahil kailangan pa niyang bumalik sa kumpanya at ibigay ang folder. Nang marinig naman iyon ni Mr. Go ay sumama ang mukha nito, kaya naman sumabat ang isa sa mga kasama nitong lalaki. Hiha, hindi mo ba alam na si Mr. Go ay isa sa pinakaimportanteng kliyente ng inyong kumpanya? Bakit binabastos mo siya? Tanong nito sa galit na timbre. Kumabog naman ang dibdib nila Lain nang marinig iyon. Hindi niya maaaring galitin si Mr. Go dahil baka hindi nito pirmahan ang project na iyon. Sorry, sir. Didn't mean to offend you, hinging paumanhin nila Lain. Nandito lang po talaga ako para papirmahan itong project, at kailangan ko pong bumalik sa opisina para mag-report, na utal na wika niya sa mga ito. Magsasalita pa sana ang lalaking naroon, subalit ikinumpas ni Mr. Go ang kamay upang pigilan ito. Well, bakit pa natin aabalahin ang batang ito? Mr. Law, saad naman ni Mr. Go na hindi mawari nila Lain kung natutuwa o nagagalit sa kanya ng mga sandaling iyon. Nang marinig iyon ay bigla namang nagbago ang ekspresyon ni Mr. Law na kanina lang ay galit sa kanya. Ninisyan siya nito at sinabing, Gin Aragon, si Mr. Go na mismo ang nakikiusap na pagbigyan mo siya. Hindi ka ba makikipag-toast man lang? Tanong pa nito saka inilapit ang baso sa harapan nila Lain na naglalaman ng wine. Nahihintakutang tiningnan naman nila Lain ang baso. Sorry po, hindi ako umiinom. Sumama naman ang mukha ni Mr. Law dahil sa isinagot nila Lain. Bakit siya? Sa tingin mo ba ay mailason ang wine? Pagalit na tanong pa ni Mr. Law, saka kinuha ang basong ibinibigay sa kanya at inisang lago. Hindi na maipinta ang mukha ni Mr. Go ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa nagmamatigas na dalaga. Ang isa pang lalaki sa mga ito at hindi nakatiis at nagsalita na rin, Gin Aragon, you're a little ignorant. Ano nang masama kung umupo ka sandali at samahan si Mr. Go? Kapag hindi niya pinirmahan ang project na iyan, kaya mo bang bayaran ang 8 milyon pesos? Dahil sa narinig ay nataranta naman sila Lain. Hindi siya maaaring masira sa trabaho. Isa pa, paano niya mababayaran ang ganoong kalaking halaga? Kahit yata mamatay siya kakatrabaho ay hindi niya mababayaran iyon. Sorry po, Mr. Go. Humihingi po ako ng paumanhin sa inasal ko, anila Lain sa kakaagad kinuha ang baso, at katulad ng dati at pikit mata niya itong nilago. Napangiwi pa sila Lain nang maramdaman ang pait na gumuhit sa kanyang lalamunan. Sa pagkakataong iyon ay tila nasiyahan naman si Mr. Go at malapad ang pagkakangiti habang pinagmamasdan sila Lain. That's right, Miss Aragon. Be obedient to what your superiors say. Mr. Go, iyon pong proposal paki. Don't worry, pipirmahan ko na hiha. Putol nito sa sinasabi nila Lain saka kinuha ang folder at pinasasadahan ng tingin. Nakahinga naman ng maluwang sila Lain, subalit hindi niya alam kung dahil ba sa epekto ng nainom na wine, kaya nakaramdam siya ng pagkahilo at napahawak sa kanyang ulo. Okay ka lang ba, Hija? Please sit down, tanong pa ni Mr. Go nang mapansin sila Lain. Mabilis namang tumayo si Mr. Law at inalalayan sila Lain na maupo sa tabi ni Mr. Go. Nang pagmasdan nila Lain ang mga kaharap ay tila dumoble ang mga ito sa kanyang paningin. Maging ang dokumento na nasa harap ni Mr. Go ay naging dalawa rin. Mr. Go, tapos na po ba ninyong basahin ang proposal? Palihim pang kinurot nila Lain ang braso para magising ang kanyang diwa. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay lasing na lasing siya gayong isang baso lang ang kanyang nainom. Don't worry, Miss Aragon, I'm still reading it carefully. This is not just a small project, alam mo iyon, sagot naman ni Mr. Go.
Sa pagkakataong iyon, ang tatlong lalaki na kasama ni Mr. Go ay biglang nagsitayuan at isa-isang lumabas sa silid. Masama naman ang kutob nila Lain ng mga sandaling iyon, kaya naman sinubukan niyang tumayo, subalit dahil sa hilo ay muli siyang napaupo, saka napasubsob ang mukha sa mesa.